Oy mga DDS! Nabasa nyo na ba ito? QC Court junks bid to stop House impeachment proceedings versus BP Duterte. Ang ibig sabihin niyan, DDS, nabigo ang inyong plano. Nabigo ang plano ng kampo ni Mans Carpio at ni Sara Duterte. Kasi ibinasura ng korte ang inihain na petisyon ni Mans Carpio para pigilan ang impeachment proceedings ni Sara Duterte. At nabigo din ito si Mans Carpio. Baga si Ivan, kasi hindi rin siya pinagbigyan na pigilan yung kamera na maglabas ng subpoena doon sa BIR para ilabas yung ITRs at bank records ni Mans Carpio at ni Sara Duterte. Ang ibig sabihin niyan, DDS, tuloy na ang impeachment hearing kay Sara Duterte. Diba? Iyakan ang lahat. At dapat na talaga, DDS, na matuloy yan. Kasi marami hong mga katanungan dito sa pamilya Duterte. Unang-una, doon sa alleged 6.7 billion pesos cash flow na pumasok sa bank records ni Mans Carpio at ni Sara Duterte, malaking katanungan ho yan. At dapat malaman natin kung saan nila nakuha ang ganon kalaki na halaga na pumasok sa kanilang account. Bilyones ho yan mga DDS. Hindi ho yan maliit na halaga. At dapat malaman natin. At tayong mga Pilipino, may karapatan tayo na magtanong kay Sara at kay Mans Carpio. Diba? Kasi kung pagbabasihan natin ang sweldo ni Sara Duterte bilang government officials, hindi ho aabot sa ganun kalaki na halagang pera. Baka totoo yung sinasabi ni Trillanes na galing yan sa drug money. So dapat yan sagutin ni Sara Duterte. Hindi kayo pinagbigyan ng korte kasi nakikita dito na umaabuso na kayo. Pinagbigyan na kayo once lang. Hindi na dapat umulit. Kasi dapat talagang humarap si Sara sa impeachment. Kasi kung nakikita ninyo, sa inilabas na survey rating ng Tangeray, 90% ho ng mga Pilipino gusto nila na humarap si Sara Duterte sa impeachment. At 82% ng mga Pilipino gusto nila na mismo si Sara Duterte ang humarap sa impeachment at hindi ang kanyang mga abogado. Diba? Iyakan na. At saka mga DDS, alam ho ng korte na gumagana ang impeachment process. Nakikita nila ng korte na binigyan ng due process itong si Sara Duterte para humarap sa korte at sagutin niya yung mga akusasyon sa kanya. Tapos diba sabi pa ni Sara Duterte na hindi daw nagtatrabaho ang Marcos administration. Hindi daw nagtatrabaho si President BBM. Hindi ba nagtatrabaho or baka siya ang hindi nagtatrabaho? Kasi nga nakikita natin na madalas siyang umalis ng bansa at napakahaba ang kanyang overseas trips. Anong meron doon? Huwag mong sabihin na dahil kay Digong, dahil nandun sa dahig. Or baka meron itong inilalabas or baka meron itong pinoproseso na asset na nandun sa ibang lugar. Diba, DDS? So dapat tayo magtanong at dapat manawagan tayo kay Sara Duterte na siya ay magtrabaho. Diba? Nagpapakalat pa ng fake news, hindi na nagtatrabaho si President BBM, samantala si President BBM nandun ho ngayon sa Cebu City. Dumalo siya sa ika-48 ASEAN Summit and related meetings. Mahalaga ang meeting na yan, DDS. Napaka-importante niyan. Kasi nga sa pamamagitan ng summit, diyan lumalakas ang relasyon ng ibang bansa sa bansang Pilipinas. Nagpapalakas yan ng relasyon, DDS. At diyan din nakakakuha ng mga investment from other countries. So napakahalaga niyan. Kung sasabihin ni Sara Duterte na hindi nagtatrabaho ito si President BBM, fake news peddlers itong si Sara. Ito rin, DDS, masakit sa mata. Kasi nga, 200 plus na mga lawmakers ang siguradong pabor para i-impeach itong si Sara Duterte. Diba? Kumpiyansa ho ang House leadership na maabot ang 200 plus na mga lawmakers ang pabor, pipirma para i-impeach itong si Sara Duterte. Na kung saan noon, ito ay napredict na 180 na mga lawmakers ang papabor. Kasi nga sinabi na yan noon ni Sindre, sinabi niya noon ni Tere Redon at kagabi doon sa interview kay Ronaldo Puno ng NUP,
aabot daw ng 180 plus na mga lawmakers sigurado ang pipirma para i-impeach itong si Sara Duterte. So dapat na talaga na siya ay i-impeach at ito ay makaabot na doon sa Senado para makita nyo pa yung mga karagdagang ebidensya laban kay Sara Duterte. So ano ang inyong take dito? Iyakan na mga DDS. Better luck next time!